Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po ang inyong lingkod, si Katambay Manong po dito po sa Tambayan Makabayan. Kamusta po ang lahat? Samahan niyo po ang inyong lingkod para po magkomentuhan po tayo. Bago po tayo mag-upisa, magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat, saan man bansa o sulok ng Pilipinas tayo naroon ay maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisahan na po natin mga tambay. Ano naman kaya ang pakinabang natin dito mga katabay? Nagtatanong lang po. Ano po ang pakinabang natin dito po sa issue na ito? Na kesyo daw po. Sinibak. Ang sinabi daw po, sinibak daw po. At ang sabi naman po ng ibang balita ay nagbitiw naman po. Nagbitiw daw po si Saldico, mga tambay, ng House Committee of Appropriation Committee. Ang House Committee, mga tambay. Ano po ang silbi sa mga Pilipino? Dapat po dito, para may silbi, ay imbestigahan. Di ba? Imbestigahan po. Yan po ay may silbi sa mga Pilipino. Imbestigahan. Wala pong silbi, pakinabang sa mga Pilipino kahit po siya ay mag-resign o sibakin, mga kababayan. Di po ba? Napakarami po yatang issue, lalo po sa kaperahan, lalo po sa flood control, at lalong-lalo po yung pinalabas po ng COA na kailangan pong i-audit po ang kaperahan po natin, lalo po yung mga proyekto po sa Bicol. Di po ba mga kababayan? Nagtatanong lang po. Pakinggan po natin. Komentohan na rin po natin ang walang kakwenta-kwenta sa mga Pilipino at walang kapaki-pakinabang ang mga taxpayer, mga kababayan. Komentohan po natin. Bumaba na sa pwesto bilang chairperson ng House Committee on Appropriations, si Ako Bicol Party List Representative Saldico dahil sa problema nito sa kalusugan. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara kahapon, inanunsyo ang pagiging bakante ng kanyang posisyon at wala pang napag-uusapan na papalit dito. Samantala, inaasahan namang uusad na at may re-refer sa Office of the Speaker ang impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sinabi naman ni Sec. Jen na bet na yung tatlong impeachment complaint, in forms and substance. Ayan mga tambay, kasama pa si Castro, ang convicted po. Convicted ng child abuse pero nananatili po sa Kamara. Ibang klase po ang ating administrasyon ngayon. May conviction ka na, convicted ka na, nagtatrabaho ka pa rin. Wala ka man lang suspension. Ayan mga tambay, ano po? Ayan po, dahil daw po sa kalusugan, ayon po sa balita, kaya daw po bumitiw o nagbitiw. Mga tambay, ganyan naman po talaga mga politiko, di po ba? Pag may malalaking anomalya, ay nagkakasakit, mga kababayan. At ngayon, nag-resign, ano po, ang simpatsya ng Pilipino kukunin para po siya ay manalong muli. Ganun po yun eh. Dahil halalan, kailangan po ng sympathy, mga tambay. Ano po ang makukuha natin dito, mga kababayan, sa ganito pong politiko? Sandamukal, 2 tao kumukontrol, kumukumpas ng pera, ng 3 taon, 3 taon, mga tambay. 3 taon kinumpasan. Di ba? Dahil tapos na po ang national budget po ng 2025. Kasama po siya ron. Di ba? Si Saldico. Ngayon, siya naman po ang pinapuputok sa balita. Dahil pang dribble po ito pangontra. Ginagamit po nilang pangontra. Di ba? Dahil nga po putok na putok po ang ginawa po ng INC. Lalo po nitong nakaraang araw, di ba? Ang napakarami pong Pilipino ang nasusuka na at talagang nakikita na ang ginagawa po ng mga politiko sa ating bansa, lalo po sa ating kaperahan, mga kababayan. Tapos ngayon, gumagawa po sila ng light camera action, scripted yata, mga kababayan. At talagang kala mo ang mga Pilipino ay mapapaniwala pa nilang muli, mga kababayan. Dito po, komento na inyong lingkod. Walang dating. Wala pong dating kahit ano po ang gawin. Sinasabi po magkaroon ng sibakan diyan
o tanggalan o sinasabing nagkakasakit daw sila, merong kalusugan issue, wala pong impact yan eh. Mas matutuwa ang taong bayan, yung sinasabi ko nga po mga tambay, imbestigahan, bumuo ng komite, imbestigahan lahat ng korupsyon. Di ba lahat ng nakikita at ang issue na lumalabas at pumuputok, lalo ang sinasabi ng Vice President at ng dating Pangulong Duterte, ang ginagawa po ng bagong Pilipinas, lalo po sa kaperahan ng mga Pilipino, ay puro daw istapa ang ginawa. Di ba? Lalo yung mga ginagawa po sa pondo, lalo yung 5,500 flood control, mga walang investigasyon. Yan, mas kapaki-pakinabang po sa mga Pilipino yan. Malalaman po ng mga Pilipino kung saan talaga napupunta ang pera ng bayan. Kung ito po ba ay hindi nakukurap ng mga politiko, mga gahaman, di ba? Gahaman na gahaman sa pera ng bayan. Di ba? Di umano, mga kababayan. Kaya dito po, sa mga pinalalabas po ngayon sa mainstream media, walang dating sa mga Pilipino ito at walang bilang ni mga katambay. Ibig sabihin, pagka ikaw sinibak ka, halimbawa tinanggal ka o nagkasakit ka, ibig sabihin wala na lahat ang ginawa natin, wala na yan, tapos na yung mga pinagagawa natin, mga issue lalo sa kaperahan na sinasabi ng Vice President, kontrolado ng 2 tao ang pera ng Pilipinas at kontrolado nila kung saan nila ito dadalhin at ilalagay. Sila may control, pwede nilang bawasan, pwede kang dagdagan. Wala lang. Dahil nagkasakit ka, dahil siniba ka, ganon. Tapos na lahat. Wala nang investigasyon dyan. Mga kababayan, isip-isip po tayo mga kababayan. Huwag po tayong magpabilog sa mga politiko. Mga katambay, komento na inyong lingkod. Huwag po tayong magpabilog sa kanila. Dahil ngayon, kailangan nila tayo ngayon. Tayong mga botante, kailangan nila. Kailangan nila tayong bolahin, bilugin ang ulo natin, lukuhin, at muling budulin. Kailangan tayong mabudol muli nila. Ganun po yung mga kababayan. Kaya dito, bumutok na po yung mga issue na yan di ba? Dahil nagpalabas po ang COA. Nagpalabas po ang COA ng mga investigasyon sa kaperahan natin. How many billions po ang inilabas po ng COA na dapat pong mag-submit sila ng mga tunay na resibo, mga katambay, at dokumento. Ngayon, biglang nagkasakit. Biglang nagkasakit, mga kababayan. Ibang klase at biglang nagbitaw, kuno sa kanyang posisyon sa Kongreso. Unbelievable. Yan ang kultura ng ating pamumulitika. Yan ang kultura ng mga politiko yata sa ating bansa. Yan na. Tradisyon na nila yan, mga tambay. Magkakasakit, bibitiw. Nasa ospital. Di ba? Nasa ospital. Nagkasakit, nagbitaw, tapos bayani ka pa. Ganon. Ay, nako. Patawarin na lang po. Patawarin na lang po sila, mga kababayan. Mag-isip-isip po tayo, mga kababayan. Lalo-lalo po. Nakita nyo po, pagkatapos na nagbitaw, nagkasakit, pero dire-diretso pa rin po ang institusyon ng Kamara sa impeachment. Impeachment, kaso ng NBI. Wala kamatayan yan. Dire-diretso yan. Mga katambay, ginawa lang po nila itong panabla. Dito po sa ginawa po ng peace rally po ng Iglesia ni Cristo. Isa po itong panabla para po maiba-iba. May pag-usapan po sa kanila. Lalo po sa institusyon ng Kamara. Mayroong pag-usapan. Ano naman ang magandang naidulot sa mga Pilipino nitong institusyon na ito, mga kababayan. Puro pamumulitika. Ay, nako, patawarin. Isip-isip po tayo, mga kababayan. Malapit na po ang halalan, mga kababayan. Huwag na po tayong magpaluko sa mga ganitong balita, ganitong statement, ganitong nakakasakit. Pero ang pera natin ay niwawalang hiya naman yata nila, mga kababayan.
Gina, ninanakaw yata nila ang napakarami nating pera. Nakakautang pa tayo. Napakamalas natin. Ano? Wala na maipagmalaki ng 3 taon. Tapos, binaon pa tayo sa utang. Nakakaano lang po. No? Samantalang sila, nasa kanila yata ang pera. Pero tayo, kaapu-apuhan natin, magbabayad at may utang. So, baon sa utang, kaapu-apuhan natin. Hindi pa pinapanganak ang ating mga apo, ang ating mga anak. Hindi pa pinapanganak ay baon na sa utang. Samantalang ang mga politiko, isang damukal yata ang kayamanan. Hindi na maghihirap. Kaapu-apuhan nila ay hindi na maghihirap. Samantalang tayo, kaapu-apuhan natin baon sa utang, mga katambay. Sa kanila, kaapu-apuhan nila ay ubod ng yaman, mga katambay. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po. Pasensya na po kayo sa ganito pong issue na walang kakwenta-kwenta, mga kababayan. Maraming salamat po sa mga nagusto po ng inyong lingkod, lalo-lalo ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kababayan. Sa muli po, ingatan nawa, paalam, bye-bye.